Okay, start. Good day mga Airsoft. Good day mga kabigman. Hello po mga Airsoft. No? Maligayang araw ng Lunes na naman po sa ating lahat. Ngayon po araw ng Lunes, kaya lang ngayon araw ng napakalakas, napakatinding bagyong Enteng napapasok sa ating area of responsibility sa ating AOR, no. Mga ka-airsoft, ngayon, review and unbox tayo ng ating mga unit. Unit ng ating mga ka-airsoft from different province. Requested for shipping. Bakit walang internet to? Pagpasensyahan nyo na kung medyo may kabagalan. Hindi ko lang alam. Clear ba? Clear dyan sa maliwanag. Dito walang internet. Hindi, nakakonect naman eh. Kaya lang i-monitor mo ako, i-search mo dyan yung good vibes. Okay, no? So, oo nga eh, pag ganito kasi, pag ganyan mabagal, feeling ko bulag ako eh. Kaya kailangan talaga, ang hirap pag walang visual. Nasanay na kasi ako. Pagpasensyahan nyo na kung mabagal, feeling ko ang hirap kaya mag-vlog nang walang ganito. Mula nung nasanay ako na nagba-vlog na monitor ko yung mga ka-airsoft, yung mga pinagsasabi ko, ganun. Grabe, ang ganda ng view ng camera natin ngayon, no? Parang ang lapad. No? O dahil sa to? Wow, slow mo. Ayan. Meron ba ako dyan? Baka dito to, ilapit ko. Nakakainis. Oh, pwede mo bang iusog muna to ng mga to? Ito. Makikita pa ba sa camera? Ayan, yan. Okay, no? Okay, apat to mga airsoft, no? Apat na unit na i-review and unbox natin for our ka-airsoft. Ano yun? Sige, pwede. Pagpalitin mo kaya sila. Okay na? Ayan na, okay. Sige, ngayon, apat na unit to. I-review and unbox natin mga airsoft na request ng ating mga airsoft. Number 1 ka airsoft natin is si Jojo De Vera of Kidapawan. No? Sir Jojo De Vera of Kidapawan, yung unit niya is, by the way, tatlong Glock to. Tatlong Glock na magkakaiba. Tatlong Glock na iba-ibang maker. Tatlong Glock na iba-iba ang model. Okay? Number 1 Glock, the SRC and the Umarex collaboration, pinakamatikas. For me, ito yung isa sa pinakamatikas sa lahat ng version ng Glock. Kasi dalawang kumpanya ang nag-collab, dalawang kumpanya nagsama, dalawang malalaking kumpanya ng airsoft ang nagsama para i-cater tong unit na to, itong model na to. Okay. This is the Glock 17 Gen 5 collaboration of the most high-end maker of the na kumpanya ng airsoft, no, Umarex and SRC. Okay, SRC, alam niyo naman, kilala yan sa paglo-launch, no, ng mga isa sa pinakamatindi, lalo ka sa check mo doon, ha, isa sa mga pinakamatindi, isa sa mga wala kasi to, sa akin, wala ako dito. Isa sa mga pinakamatindi, isa sa mga pinakamatitibay na brand at sa na model ng airsoft, no? SRC and Umarex, yung collaboration yan. Okay, ito yun, no? Gen 5 Block Edition of the Glock 17. Okay, no? Next unit natin is unit ng isa na naman Taiwan unit, limited edition, very rare edition. The Deadpool edition of the Ascend, bali ano yan, Glock 17 pa rin, no? Deadpool edition, fan daw siya ng
fan daw siya ni Deadpool, no? So, ayan, okay. This is the Deadpool edition. Napakaganda, napakalupit. Very rare. Hindi nyo normal, hindi regular na nakikita nyo sa pang-araw-araw tong version ng Glock na to, no? So, napakalupit niya, napakaganda niya, okay? This is the Glock edition. Kevin Del Rosario of Cagayan Valley. Ito po yung unit nyo. Ito yung i-demo test for natin mamaya. And last, hindi pa pala last to, okay? Unit ng ating ka-airsoft, Angelo John De Silva of Romblon. Grabe kalat na tayo ngayon Of Romblon, no? Taga Romblon si Sir Angelo John De Silva. Ang unit naman niya, grabe, ang layo nito, tapos ito ang pinili. Ang unit naman niya is yung budget meal natin na Glock 17, no? Budget meal Glock 17, John Wick edition pa kuno. Okay, no? Budget meal Glock 17. Bossing, bago natin i-proceed yung live nito, baka lang gusto mo magpalit ng unit, no? Hindi sa dinidiscourage kita talaga na kunin to. It is because poor quality of airsoft to, no? Pero kung gusto mo to, wala naman ako magagawa. Pero hanggat hawak ko to, hanggat nandito to sa atin, meron kang pagkakataon na mag-iba ng unit, no? Hindi ko sinasuggest na i-push through mo to. Pero kung talagang ito yung gusto mo, again, wala po akong magagawa. Pero hanggat kaya ko na pigilan ka dito, gagawin ko. Pero kung talagang ito na, so be it, sabi nga, di ba? Okay, no? Mamaya, demo test para natin to. Then, unit ng ating ka-airsoft, Junel Di Magiba of Catanduanes. Okay. The 1911 KJ Works KP16. Okay? Itong unit na to, napakatikas, napakabigat, napakalakas. Classic with a twist of modern design. Mamaya makikita ninyo kung ano nga ba to. Ayan, okay, ito ang gas niyan. Mamaya makikita niyo yan kaya pa. Okay, so wala talaga to. Hindi ko alam sa internet connection ba. Baka sa internet connection to. Kayo, meron ba dyan? Patingnan nga ako. Paano i-close to, look? Yung sa Apple, iPad. Ayan na, meron na. Oo, yan na, okay. Ay, kaya tingnan mo, hinto na naman, no? Baka sa internet to. Saan ba nakakonect to? Yun na lang sa'yo muna. Okay. Dito naman, hindi naman humihinto eh. Pengi ako patungan ng cellphone dyan. Paano ito i-flip? Higa mo lang. Rotate. Ba't di ko naman nakikita yung mga comment? Grabe, ang hirap. Pasensya na kayo. Ha? Hindi ko makita yung mga comment, look. Tignan ko na. Grabe, hindi ko makita talaga, nakakainis. Kaya lang talagang wala tayong magagawa. Okay na ba dyan? Slow mo pa rin? Tumitigil? Gusto ko kasi i-shoutout kaya lang di ako makakapag-shoutout pag ganito, hindi ko makita yung mga comment nila.
Okay, anyway, no, nakakainis pero wala tayong magagawa. Dulot ng ating connection ngayon. Hindi ko alam bakit ganito, bakit meron ba? Wala. Okay, pakikuha mo yan. Dali, alisin mo na to, alisin mo na. Nakakainis mga ka-airsoft. Naiinis ako. Sa connection kasi to no? Pagpasensyaan nyo na gusto. Sana lang malinaw yung connection natin, no? Good day, Sir Big Man. Sabi ni Alan Villaris. Okay, no? Okay, Sir. Okay, Glenbert Mirabuena. Sir, gusto kong bumili ng pistol. Nasa Mindanao ako. Kung gusto mo bumili ng pistol, Sir Gilbert, pwede shipping po. Payment first 2 to 3 days. Check mo yung page namin kung legit. Check mo kung nanloloko ba ang Big Man. Check mo kung scammer ang Big Man. Kung hindi naman scammer ang Big Man, walang dahilan para hindi ka magpa-ship ng item, no? Kung gusto mo, kung interesado ka, mag-PM ka para malaman mo yung detalye, then the payment method, para dire-diretso tayo. Para wala tayong paligoy-ligoy, no? Hindi na tayo mga bata, mga airsoft, no? Hindi na tayo mga bata para maglokohan. Hindi na tayo bata para magbolahan, no? Kung gusto mo, kuha ka. Kung ayaw mo, wag. Ganun lang yun, no? Diretso lang yun. Wala tayong oras para maglokohan pa. Wala tayong oras para magbolahan. Okay, Sir Gilbert? PM ka lang po kung interesado ka. Sir, good day. Gunsmith, shout out. Have a blessed day. Sabi ni Alan Villaris. Okay, maulan na hapon, Boss Big Man. Rolando Corona. No, okay? Yun, okay, let's start mga airsoft, no? Jojo Rivera of Kidapawan. Pinili niya ang isa sa pinakamaganda. Pinili niya ang isa sa pinakamalupit na unit na meron tayo pagdating sa Glock. Okay? This is the Glock 17 collaboration. Big Man, what is the ano ang mas mahusay na unit, Glock 17 or 18? Both parehas namang mahusay. It's just that ako, mas pipiliin kong Glock 17 dahil sa features niya na single fire lang. Hindi ko kasi kailangan ng rapid fire. At kahit ikaw, malamang sa malamang, hindi mo kailangan ng rapid fire. Why? Yung rapid fire sirain. Okay? Sirain yon kasi persado yung unit, persado yung Glock doon sa rapid fire function. Kahit sa 1911, sa 2011, wag kayong mangarap ng may rapid fire. Talaga sirain yun, no? Marami nang bumili nun, marami na nagsisi, no? Pero kung talagang choice nyo yun, kung bet nyo talaga yung may rapid fire, wala tayong magagawa ron. Lagi ko naman sinasabi yan, choice nyo pa rin. Kaya lang, obligasyon kong ipaliwanag sa inyo yung pros and cons ng bawat unit. Okay? Bakit sinabi kong pinaka-the best yung unit na to na pinili ng ating Airsoft? This is the SRC and Humarex collaboration. Okay? Dalawang unit nagsama para to create this unit. Wala yata akong to create this pistol, no? So, this is a Glock 17 Gen 5. What is special about the Glock is napakagaang niya. Realistic ang dating kasi 1:1 replica siya ng tunay. Tapos, masarap siya sa kamay. It is because yung grip, no? Yung grip niya napakasarap, napakasakto sa ating palad, di ba? Ano pa bang best dito sa mga Glock, no? Ayan, kung makikita ninyo mga Airsoft po, compared dun sa mga WWE, ito is full markings. Ibig sabihin lahat ng markings nandiyan na yan. Naka-engrave yung logo ng Glock, naka-engrave yung Glock 17, ay yung Gen 5, naka-engrave yung Austria, naka-engrave yung 9x19. Compared sa mga WE, walang naka-engrave dyan, kundi 17 tactical, etc. Yun lang, no? Why? Bakit ganon? This unit is a fully licensed unit issue. Fully licensed. Ibig sabihin, hindi lisensya. Ibig sabihin, authorized na gumawa, inauthorize noong gumawa ng tunay na Glock na gayahin yung unit nila into airsoft. Okay? Fully licensed to. Full markings, lahat nandyan. Kung ano yung itsura ng tunay na Glock, yun na yun yan. Ultimo tornilyo,
ultimo slide, catch, slide release, lahat slide stopper, etc. Ultimo yung mismong mga sight niya, front and rear. Yan. Kaya ganyan na ganyan yung tunay. Kaya realistic naman talaga na matatawag, di ba? And what is good and special about this? Full CNC steel na yung loob nito. Okay? Kaya itong unit na to, pwede siya into 12 kg, pwede siya into 14 kg, at saka pwede siya into CO2. Pero, may pero ko since Glock to, sige, ipagpalagay na natin na pwede siya sa 12, pwede siya sa 14, pero, for me, hindi siya advisable CO2. Kaya lang, sabi nung gumawa nito is pwede daw naman. Pero ako, magiging kontento na ako sa number 12 at saka sa number 14, lalo't lalo na ang ginagamit is Glock. Okay? Kasi medyo hard polymer pa rin kasi. Nylon hard polymer yung baba niya, 'di ba? Pero nasa sa inyo pa rin 'yon. Kumbaga, use CO2 gas at your own risk. Pero ako, ang masasuggest ko lang talaga is 12 and 14. Okay? Pero dahil nga sabi nung maker nito, kaya dahil full steel yung loob, CNC steel, kayo na po ang bahala. Basta ako, 12 and 14 lang, masaya na ako para dito. Hindi ko na gugustuhin pa na i-CO2 ang Glock. Okay? Ito yung unit natin kay Airsoft Jojo De Vera of Kidapawan. Okay? Next natin. Mabilis na natin to. This is the ay hindi, nandito na pala tayo. Ite-expire na natin to, di ba? Okay. Nai-intro ko na nga pala lahat kanina. CO2 din, pengi akong bibis na nasa reloader. Okay. Okay, no? So, ganun pa rin. Meron tayong CO2 magazine, ha? Hindi ito yung CO2 magazine. This magazine is the green gas type magazine. Okay? Hindi po ito yung CO2. Yung CO2 magazine is butas to para may pagpapasukan kayo nito. Okay? Super lakas na talaga nun. No? Nung nakaraan, ewan ko lang pero hukayin nyo na lang yung page. Nag-vlog ako ng Glock 17 na ganito na in-upgrade ko. Okay? Nag-FPS siya ng 400 plus. Kahit ako nagulat, hindi ko ina-expect na ang isang Glock kayang maglabas ng ganong FPS. Gulat na gulat ako. FPS niya is nasa 400 plus. Which is, kahit ako, natatakot para doon sa unit. Ang lakas nun. Glock normally 300, 320. Swerte mo na pag nag 340 ka rito sa Glock. Pero para mag 420 pa nga ata yun. Ako mismo nag-alangan, no? Bakit ko ginawa yung upgrade na yon? Baka kasi natatakot ako baka hindi kayanin ng unit no? Hindi ko rin kayo ini-encourage na pataasin nyo ng ganong FPS yung Glock ninyo, no? Pero first time in the history, sa pagkakaalam ko, only in Big Man, nakagawa ng 420 FPS na Glock. Hindi ko lang alam kung meron sa iba, no? Pero first time in the history of Big Man na nakagawa ako ng ganon kalakas. Okay? So ngayon, mga Airsoft magazine, lagyan natin ng silicone oil. Syempre, saan nilalagyan? Output valve and inlet valve. Okay, press the valve, then spray. Okay, after that, leave it for some time. Hayaan mo pumasok muna yung gas, yung oil na nilagay mo. Then, dito tayo sa inlet valve. Hatakin mo to para mabuksan mo to. Hatak. Okay, lagay tayo ng oil. Okay. After that, mga Airsoft, no, tulad nga ng sinasabi ko, 12 kg and 14 kg pwede rito dito sa unit na to. So, gamit tayo ng 14 kg para maiba naman, no? Okay, upside down. Isakto mo, then press down. 1, 2. 2 seconds lang nilalagay natin sa isang magazine. Why? Kasi naka fine tuning and trigger job naman. Ang almost 90% of our unit.
Okay? Bakit 90% lang? Bakit hindi 100%? Mostly kasi pag mga 1911 hindi ko inaano. Hindi ko muna pinapakialaman, hindi pa namin pinapa-upgrade kasi 1911 is a classic unit, no? So, 1911, may gusto talagang tao na wala pang galaw, wala pang kalikot, wala pang upgrade ang mga 1911. Not unless i-request ng ating customer, big man, i-upgrade mo na big man, palitan mo na big man, isagad mo na. That's the only time na gagalawin namin yung 1911. No? Pero mostly hindi talaga. Okay? So, ayan, meron ng gas, 14 kg, 2 seconds nilagay natin. Lagyan natin mga ka-airsoft ng bala, no? Hatakin to pababa, and put your right thumb here, all the way. Then, dito isushoot yung bala, mga ka-airsoft, no? Pump lang po tayo using our reloader. Patay, hindi umalay. Dali, i-guide ko lang. Nasaan yun? Ayan. Gina-guide ko kasi ako gusto ko perfect and clean, no? Gusto ko hangga't maaari maayos talaga. Ayan, ganyan yung maayos kasi left, right, left, right, left, right, left, right. Gusto ko hangga't maaari wala pong bungi, no? Ngayon, pasok natin sa ito. Yung unit pala, lagyan din natin ng oil dito sa ibabaw para hindi siya gumasgas. Yan. Kasa, ilak, manually, then dito sa ilalim. Okay. Okay. Patanong nga muna sa gunsmith. Patanong sa gunsmith. Hindi, meron nag-ano sa akin to. Magkano mabebenta yung isang buong ibabaw ng Glock 18? Ganito. Wag mong ngaya malaglag to sa unit to. Sir, kamo, magkano natin mabebenta itong isang buong ibabaw na ganito ng Glock 18? Ha? Tanong mo. May nag-message sa akin dito eh. Pantay lang po, Sherwin S. Guerra. Pantay lang po, tatanungin ko doon sa gunsmith natin. Okay. Okay, then ayan, meron ng oil yung loob. Syempre, wipe those excess oil mga ka-airsoft. Pasensya na, wala akong basaan. Para yung unit natin, lagi tayong ganado. Para yung unit natin, lagi tayong masaya sa paggamit. Punasan natin yung excess oil, no? Mas maganda kasi pag hindi siya nanggigitata. Mas maganda pag malinis siya, no? Napalakas kasi ako na spray kanina. Okay? So, sa unit, pasok natin mga ka-airsoft. Dali, antayin natin yung magbibideo pala. Tagal lang inutusan ko. Grabe, no? Okay, shoutout muna tayo. Gandang hapon, Boss Big Man, sabi ni Ismael Lucero. Franly Alacre, nagsend siya ng heart, no? Sir, pa-demo ng CC Shadow 2, Openia Pedresa, Mark Anthony. Sir, meron akong ganito, wag kang ihiling sa akin na magpapademo ka ng unit, sir. Kasi, hindi ako nagde-demo ng unit not unless na binili na, okay? Kung gusto mo makakita ng mga demo ng iba't ibang unit, punta ka na lang sa page natin, scroll up mo. Doon makakakita ka. Pero hindi pwedeng ipa-demo. Tandaan mo, hindi rubber shoes to. Hindi live selling tong ginagawa natin. Sir sino to? Mark Anthony Openia. Hindi live selling to, no? Buo. Tanong mo kung meron pa tayong buo doon meron pa ba tayong buo dyan? Kamo, meron pa ba tayong buo na good condition? Alam ko meron dalawa dyan eh. Ayun. No, hindi po live selling to ng rubber shoes, ng bra, ng panty, ng bag, hindi po, no? Baril po ito. Hindi po natin i-demo yung isang baril nang wala namang bibili kasi magagasgas. Meron makabuo tayong dalawa. Yung fresh mo binigay ko, yung walang laman yun. Paano walang laman? Wala. Kasi yung labas na. Labas? Hindi, ito, isang buong ganito. Sira, di ba ito yung blowback housing yung nandito? Sira eh. Tapos pwede nyo ba niyang ipasok yung 18 sa 17 na katawan? Hindi.
Kahit magpapalit siyang hammer, hindi, no? Magpapalit siya ng hammer kung pwede. Pwede. Hammer set. Kaya lang dapat pang Glock 18. Oo, yung hammer set. Pwede. Oo. Pwede. Ngayon, meron pa tayong dalawang ganito. Alam ko meron tayo na. Kaya lang wala yung selector. Ayun nga, ang alam ko, walang ganito yun, eh, no? Ginamit na natin yung selector. Wala ba ako nabili? Nagamit na natin. Nagamit Di na. ba yun yung nakaalat para doon? Oo. Nagamit na natin. Nakakabit na sa kanya. Hindi, sa ibang unit. Sa ibang unit. Nagamit. Wala tayong makukuhanan. Katay. Yung kaibigan natin. Okay. Sa kanya din galing yan eh. Hindi, papasabay kasi sana dito. Okay. Isi-ship kasi to, oo. Siguro, to Pinakonvert follow niya ng na Glock lang. 18. Meron siyang isa, hindi ko nga rin alam kung uubra ba to, kung yung baba niya, Dibel. Hindi. Kasi yung Dibel, maikli yung tawag dito, maikli yung lever dun sa trigger. So, negative yun sa Dibel. Aandar siya, pero katagalan, mababasag naman yung gilid nito. Kasi mataas yun. Bili ka na lang kaya ng Glock 18. Actually, Sumasakit. masakit kuya, bili siya ng Glock 18 kasi yung presyo nung almost parang konting-konti na lang. Oo nga. Yung 17 niya, may hammer set na raw siya ng 18. Oo. Pag pinasok niya to, magwo-work yon. Basta yung hammer set pang Glock 18. Pag Glock 18, yun nga. Oo. Aalisin niya raw yung Glock 17 kasi nagra-rapid na. So, papalitan niya ng 18, meron na raw siya. Pwede. Ito lang ang wala siya, itong isang buong pang 18. Oo. Pwede yun, ha? Pwede yun. Pero yung sa Dibel, yun. Narinig mo na, sir. Came from the expert gunsmith. Hindi pwede talaga. Yung sa Dibel, pero yung sa 17 mo, then magiging 18, pwede raw. Dibel ba yung kanya? Yung isa WE, yung isa Dibel. Meron yung katang Dibel dun sa slide yung pang 18. Na 18? Oo. Gusto mo kunin ko. Meron. Alam Di ko kung meron. Hindi, sige, sir. Pasensya na, hindi na kita istorben. Hindi, sige, okay na. Yun pala, meron palang Tignan ko, i-update kita mamaya kung meron kaming mabubuong whole assembly na pang double bell, no? Pero yung sa 18 mo, ito, okay, pwede, meron tayo. Conversion na gagawin mo. Pero sir, no, sa akin lang, just make sure na na alam mo yung ginagawa mo, kasi pero sa bagay, the mere fact na nabaklas mo, then nakakapagpalit-palit ka ng hammer, ibig sabihin naiintindihan mo yung unit, no? Pero ako, mas maganda talaga kung kung seek the advice of a gunsmith. Pero kung talagang naiintindihan mo naman yung ginagawa mo, no, wala tayong kaso doon. Walang fixed barrel. Ay, walang outer. Pero complete na. Makukumpleto natin siguro yan. No? May barrel ka dyan. Basag yan. Wala yung Yung mga ganun, pwede din yung threaded machine. Pwede ba yung mga ganito? Yung mga strike? Yung threaded. Yung mga ganito? Pwede. Yun, sige sir. After nitong live, tawagan kita. Let's see kung pwede nating ipadala. Tapos, pilitin ko rin na bago namin maipaship sa'yo, siguro imi-mix and match ko yung unit para ma-test yung mismong, yung buong slide na ipapadala ko sa'yo. Ha? Mamaya, mag-usap tayo. Meron yung chrome. Ano, sir? Yung chrome na Ito. Under siya. Dibel yung lower nito. Okay, Dibel yung lower. Hindi yung super efficient. Kasi matangkad yung likod. Parang ako masasuggest ko, huwag na yung buuin yung Dibel, no? Ito, tingnan mo. Mataas yung likod. Hindi din magsacycle na maayos. Masigit pag pumasok. Ang bubali lang to. Oo, wag na. Mas mainam talaga ang bago. Yung bagong, Sasakit ulo niya dun sa... bumili na lang siya, no? Kumbaga, na lang niya yung Dibel. Parang display na lang niya or kung gumagana, hayaan na lang niyang gano'n, no?
Oo. Pero yung 17, okay. Oh, okay na sir. Ayun. Oo. Yan. Kasi susunod, wag nang gagamit ng 14 kg, ha? Ang kulit-kulit kasi. Ayun. Kung po siya ng GHK, yung gusto niya 14 kg. Ito nga sa totoo lang, ako mismo sir natatakot eh. Hindi obra. Humarex sa SRC. Pwede yan, kaya lang. Oo nga, pwede. Yan. Parang feeling ko lang ha, kasi Glock pa rin talaga siya eh. Pero nasa sa inyo yun. Kung sabi ko nga, CO2 at your own risk, no? Kasi talagang ano Gusto eh. ko itong brand na itong gawin yung 14 kg, sabog pati baril. Wag na, pinarinig mo pa. Baka. Hindi ko naman sinabing devil eh. Okay, sige guys. Tuloy tayo. Okay, Lucas video. Make sure na malinaw. Tapos, make sure na hindi ka malikot. Okay, dito. I-focus mo. Okay. Okay, this is... Okay, this. Taas mo ganyan. Ilayo mo sa kamay. Okay, go. Okay, this is the Glock. Ulit. Ulit, take two. Okay. Glock Humarex SRC collaboration, Glock 17 Gen 5, kasa, firing! Open slide kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay? Tapos, yun, basta sabi ko sa inyo, yung Glock, not all the Glock pwede mong gamitan ng 14 kg. Not all the Glock pwede mong gamitan ng CO2. This Glock pwede mong gamitan ng 14 kg, but I don't recommend na gamitan mo ng CO2. Okay? Sayang yung unit. 'Di ba? Tignan natin, ubusin natin yung hangin. Nilagyan natin ng 2 seconds. Nag-fire tayo ng 20 kanina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, nakaka 30 rounds para sa 2 seconds. Sobrang lamig ng magazine kasi nasa aircon tayo tapos malamig pa yung labas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 rounds na para sa 2 seconds. Ganyan katipid ang unit natin. Dito lang yan sa Big Man. Sa iba'y walang ganyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 rounds na ang ipinutok natin para sa isang 2 seconds na gas. Dito lang yan. Sa iba, walang ganyan. Okay? Bakit? Kasi sa Big Man, merong sikretong malupit. Okay? Unit, Sir Jojo De Vera of Kidapawan. Unit po, lifetime warranty. Naka-fine tuning, naka-trigger job, lahat. Every 3 months, pwede ipa-maintenance. Kaya lang sa pagkakataon natin, sa senaryo natin, malayo ka, Kidapawan. Siguro, every 3 months, kung addict mode ka, message mo kami, video call tayo. Tuturo ko sa iyo kung paano yung maintenance na dapat mong gawin. Okay? Part yan ng pagiging Big Man VIP, yung meron tayong tinatawag na preventive maintenance. Hindi katulad ng iba na buy and forget. Okay, sa atin may preventive maintenance tayo, prevention para kung ano yung baka pag na-i-prevent natin hindi masira yung unit, di ba? Okay, so unit ng ating Airsoft Jojo De Vera for packing and for shipping. Naka 50 rounds tayo. Tignan natin, mukhang meron pa eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 60 rounds na! Ano ba yan? 60 rounds! Dito lang meron yan. Dito lang meron yan. Di ba? Ay, naano ko lang kasi sobrang lamig talaga, no? So, pinapainit ko lang. 60 rounds na, meron pa kaya? Nakaka-intriga naman. Tatanong ko kayo, sa tingin nyo, 60 rounds na yung naiputok natin, makakahirit pa kaya tayo ng 10? Sige, comment down below. Sige, titignan natin para magkakaalaman, no? Makakahirit pa kaya ng 10? Kilala nyo naman yung mga binablog ko. Kaya pa kaya natin? Tandaan nyo kitang-kita on cam. Nag-gas tayo 2 seconds. Kakayanin pa kaya ng 10? Nakakapag 60 rounds na tayo.
Kayanin pa kaya natin 10? Let's find out. 60 rounds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, naku, naka 70 rounds. Nakakatawa naman. Ano? Oh, di naka 70 rounds na tayo. Kakayanin pa kaya natin mag 80 rounds. Oh, yan ang challenge, no? So, tandaan nyo ha, ulitin ko to. 2 seconds lang tayo ng gas. Okay? 2 seconds lang ng gas. Pumutok tayo ng 70 rounds. Ang tanong, kakayanin kaya natin mag 80 rounds? Yan ang tanong. Sige. Type below. Hindi nakita. Ano yung hindi nakita? Siguro magaling din kumanta yung Gunsmith. Parang ang ganda ng boses sabi ni Emmanuel. Ismael, no? Okay, good way. Magkano po yung barrel ng Glock 18? Thanks. Ganda nga po, big man. Okay, sige, tignan natin. Sige, para hindi na tayo maano, no? Naka 70 rounds na tayo. Testing pa natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. So, 77 rounds. Sabihin na natin 75. 75 rounds and below. 2 seconds na gas. Grabe, di ba? So, this unit is for packing and ready for shipping. Jojo de Pera of Kidapawan. Lucas, pa box na. Then, pa kay, ayos. Okay, next unit natin is going Cagayan Valley. Okay? Kevin Del Rosario of Cagayan Valley. Sir, ito na po yung unit nyo. This is a rare edition of Glock 17. This is the Deadpool version. Okay. What is good and special about this? Napakalupit, napakagandang pang-collection. Hindi forever merong Marvel, hindi forever merong Spider-Man, hindi forever merong Deadpool. Minsan lang lalabas yung mga ganitong unit. Napakasarap nito, napakaganda, pero ako, I don't suggest this for a daily pistol. Okay? Okay na okay ito, lalo na kung kaakibat ang proper maintenance at ang maayos na paggamit mo. Pero kung ito, gagamitin mo as your daily pistol, sayang naman. No? Pero tulad nga ng sabi ko, hindi ako magkukulang sa pagpayo sa inyo. Again, this one is the best kung once in a while, every Saturday, Sunday, magpa-fire ka, hindi yung tropa mo, hindi yung pinsan mo, hindi yung bayaw mo, hindi yung biyenan mo, kung ikaw ang magpa-firing. Bakit? Anong difference kung ikaw or sila? Kung ikaw ang gagamit nito, dahil ikaw ang bumili nito, kaya mong pangalagaan to, kaya mong ingatan to. Pero kung ang gagamit nito, yung bayaw mo, yung biyenan mo, yung kapitbahay mo, yung pamangkin mo, yung pinsan mo, pakialam ba nila rito, di ba? Kasi hindi naman sila ang bumili, babarubalin nilang gagamitin. Pero kung ikaw ang gagamit, tatagal to. Bakit mo sinasabi yan, big man? Bakit mo pinapakialaman? Kasi this unit is sayang kung babarubalin. Tandaan nyo, minsan lang lalabas tong unit na to, hindi palagi meron nito. Okay? Hindi palagi may mabibili ka nito. Well, in fact, sa panahon ngayon, ako lang ang airsoft shop na meron nito. Okay? Walang ibang meron nito. Ako lang. Kaya, ingatan mo, sir. Napakasarap nito. Napakaganda nito. Okay? So, let's begin. Siyempre, ang magazine, press the valve. Press the valve, then spray. Ayan. Okay? After that, dito sa ilalim, alisin natin to kasi maglalagay tayo ng gas. Paano ba to? Parang nakakalito. Ayan. Maglalagay tayo mga ka-airsoft ng gas. Ayan, dito. No? So, silicone pala muna. Okay, then gas.
Ganun pa man, ha? Ulit. Kita nyo, huwag kayong magkakamali. Kanina, ginamit ko 14 kg dun sa collaboration. Ito, ang gagamitin natin 12 lang. Okay? 1, 2 seconds. Sobra-sobra yan. Para sa isang puno. Okay? Hatak pababa. Lagyan natin ng bala. Basta mga ka-airsoft, ano lang kayo, sunod lang kayo sa akin. Tandaan nyo, wala akong iba-vlog na hindi totoo. Wala akong iba-vlog. Wala akong sasabihin dito sa camera na ikakapahamak nyo or ng unit niyo. Lahat na sasabihin natin dito is yung talagang katotohanan para hindi kayo sumakit ang ulo. Okay? Magano lang, matuto kayong makinig, matuto kayong sumunod para hindi kayo mapapahamak. Okay? Then, balik natin yung takip. Siyempre. Oy! Naku, grabe. Tumalon. Medyo ano lang, no? Medyo hassle lang kasi ang daming kinakalikot. Ayun. Okay na. Ayan. Importante kasi itong baba na to, para just in case lumaglag, hindi siya masisira, di ba? Okay, hindi magkakalik. Ngayon may bala na, lagyan natin ng oil dito sa ibabaw para malesen yung gas-gas. Kasa natin, lagyan natin sa nozzle. Okay? Gandahan mong video nito, ha? Okay? Ano ba to? Okay. Okay. Start. Okay. Okay mga ka-airsoft, this is the Glock 17 Deadpool Edition. Very rare. Pasok. Kasa. Ready to fire. Firing! Open slide. Wala nang bala. Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Napakasarap, napakaganda. With matching usok-usok pa sa muka na ginagawa sa muka ko kanina, no? Oh, okay, no? Ayan. The maker of this is Ascend. Ang Ascend is parang another company pa rin ng WE, no? So, okay naman. Napakaganda yun nga. Tulad ng sabi ko, pag-ingatan mo lang para masaya ang magiging paglalaro mo. Pero kung hindi mo iingatan, hindi magiging masaya, malungkot. Okay, so, nag-fire tayo ng ilang rounds yun, di ko nabilang, 20 rounds, 20, I think 22 yun, no? Mas marami kasi yung kesa sa Yumarex kanina. Ngayon, fire tayo ulit. Kaya lang, medyo alisin muna natin, sobrang lamig ng magazine. Bakit malamig? Kasi mga ka-airsoft, nandito yung aircon. So, talagang bumubuga sa akin yung aircon, no? Bakit kailangan mong painitin, big man? Kasi, di ba, ipit mo sa kilikili, yan. Di ba, kasi sinasabi ko nga, mga ka-airsoft, no? Yung airsoft natin, gumagamit siya ng refrigerated gas. Yung safer version ng Freon ang ginagamit niya. Okay? Yung Freon, yun yung nagpapalamig, nagsisirculate sa loob ng yun yung pinaka-cooling system nung mga aircon natin, refrigerator natin, yun. Pero hindi exactly yun, ha. Parang ganon. Ibig sabihin, safer version ng Freon. Okay? Ngayon, ang tendency, pag malamig, tulog yung hangin. Pag malamig na ganito, ang paligid, nasa aircon, or katulad yan, umuulan, bumabagyo, weak yung airsoft natin. Pero pag mainit naman yung panahon, buhay naman talaga yung airsoft natin. Okay? Yun. Paano pa ba masasabi to? Tapos, kaya ako pinapainit. Ayan, no? O, yan. Para mabawasan. Ngayon, nag-22 rounds tayo rito. Tignan natin kung ilan pa yung kaya niyang iputok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, 10 rounds. So, 22 plus 10 equals to 32. Naka 32 rounds na tayo. Kanina dun sa Yumarex collaboration na SRC, 2 seconds ng gas, naka 75 rounds tayo. Ito, tingnan natin. Okay? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, nakaka 42 rounds na tayo. Di ba? Sige nga. Tingin nyo, meron pa ba to? Base sa tunog na
may parts ka ng KJ Works Shadow 2? Yes, meron. Lahat ng parts meron kami. Ang tanong, sa amin ka ba bumili? Pag sa amin ka bumili, walang problema, libre ang parts. Pero kung sa iba ka bumili, consult ka muna sa binilan mo, no? Consult mo muna sa binilan mo, baka meron silang binibigay na warranty or baka maka-discount ka ng parts or worst case scenario, wala kang mabiling parts, no? Yan yung edge, yan yung pinagkaiba, no? Pag sa amin bumili, syempre, priority ka. Big man VIP ka eh. Pero pag hindi ka sa amin bumili, you just keep on inquiring on us, tapos hindi ka naman sa amin bumibili, hindi ka magiging big man VIP nun. So, pag nasira yung unit mo, makipag-ugnayan ka doon sa binilan mo. Ganito yan, nasira yung Toyota mo, makikipag-ugnayan ka doon sa Toyota. Di ba? Nasira yung binili mong Toyota Grandia, magi-inquire ka sa Mitsubishi. Pangit yun. Hindi ganon, di ba? Nasira yung binili mong Toyota, bumili ka, mag-inquire ka doon sa Toyota na kasa. O, nasira yung binili mong Mitsubishi Montero, mag-inquire ka sa Mitsubishi. Huwag sa Suzuki, huwag sa Ford. Okay? Ngayon, nasira yung binili mong airsoft, mag-inquire ka doon sa binilan mo para malaman mo kung ano yung difference ng iba sa amin. Okay? Halbos, Malaysia, Hadir, and Seare. Grabe. Nakakarating tayo ng Malaysia. Sa bagay, ang Malaysia Sabah, di ba? Sorry, I can't speak Malaysia. English only, English. Make it an English. Okay, luma na po yung unit, sir. Kahit bago, kahit luma. Sa amin yung unit 4 years ago, nare-repair Oh, akin na yung T-Rex na yon. Kahit bago, kahit luma, may warranty sa amin. Ewan ko lang sa iba, pero I think wala, no? Okay, 4 years ago, High Kappa T-Rex. Pucha, may bala. Dinala kahapon, firing. 4 years ago, High Kappa T-Rex. Dinala kahapon, not working. Ngayon, gumagana na. 4 years ago. Diba? Sa amin kasi walang bago, walang luma. Basta sa amin, ang tingin namin dyan, airsoft. Hindi, uy, luma. Hindi ganon. Sa amin, pag nakita namin, uy, airsoft. Wala kami pakialam. Kahit 5 taon na yan, kahit kahapon lang binili, kahit nung 6 years ago na yan. Hindi. Basta ang tingin namin dyan, airsoft, ano yan, kailangan i-repair, sa amin ba binili? Pag sa amin, go, repair mo. Ayan, katulad ngayon, nandyan ang gunsmith. Diba? Yun. I am sorry, boss, sabi ni Mohad Rafi. I'm sorry, I don't know how to pronounce properly your name, no? But if you will go into speak on English, we could have a conversation. Okay. Okay, so nakakailan tayo? 42. Tingnan natin, baka meron pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, nakaka-52 na tayo. Again, baka meron pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nakaka-62 na tayo! Oh, di ba? 52, 62. So, medyo ano lang, no? Para dito lang yan sa Big Man. 2 seconds mo na gas, tutumbasan ko ng ilang rounds, di ba? Dito lang yan. Yes, boss! Sabi na. Sige, sir. Magkano brand new Shadow 2 Orange? Pa-demo naman, sir. Sorry. Hindi ako nagde-demo, no? Hindi ako nagde-demo. Kung gusto mo ng demo, scroll mo yung page natin. Saka tayo, scroll mo yung page namin. Then, makikita mo rin yung demo. Tapos, then, mag-inquire ka na lang, mag-PM ka. Pero dito, right now kasi, bossing, you should understand na meron na akong topic may dinedemo ko. Hindi ko pwedeng isingit yung nire-request mo. Unang-una, yung unit lahat dito bago.
bubuksan lang, ide-demo lang once payment has been made. Okay? Thank you po. Sana po, naintindihan mo. So, naka 62 na tayo. Tingnan nga natin kung mabubura yung record nung kanina. Yung kanina, 75. Naka 62 na tayo, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10. So, nakaka-72 na. 3 BBs na lang. Pucha, mukhang mabubura yung record ng 75 shots in 2 seconds of gas. Okay na? Okay. Malaysia. Parang may contact tayo. Mr. Ano na lang, Mr. Malaysian guy, okay? I'll just call you Malaysian guy. Mr. Malaysian guy, are you familiar with a bonsai tree, bonsai plants? No? Just in case you are familiar with that, and there's a lot of bonsai from Malaysia that I want to buy, no? Just in case you are familiar with a bonsai, you know, bonsai tree, bonsai plants, please let me know. Maybe we could do a transaction with the airsoft and a bonsai. Okay, let's find out. No, if you are familiar, make a message. No, message me personally on my Viber or in Facebook. So we could pursue with the transaction. Okay? So 62 rounds. Ay, nakaka-70. Ilan na tayo? 72 rounds, 'di ba? Tingnan natin, baka mabura niya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. I think hindi. Mga 7 lang. 7 lang, no? So 72 plus 7. Uy, 79 rounds. Tama ba ako? Oh, 79 rounds. Oh. 79 rounds. So 79 rounds para sa 2 seconds sa mga Glock, napakasarap. Okay? So, make sure pag itatabi, make sure wala lamang bala at syempre walang lamang bala, walang lamang hangin at syempre hindi nakakasa yung unit. Okay? Unit natin Airsoft Kevin Del Rosario of Cagayan Valley. Okay? Next unit natin. Now, unit is going Romblon Angelo Jan de Silva. Okay. Ito, makinig kayo. Bakit medyo mabigat? I'm from Johor, Malaysia. Good noon. Late po ako, sabi ni Bray Lusabia. Okay. Sige, let's talk later. Mr. Malaysian guy, no? Okay? So, okay, this is the unit Glock 17 Budget Meal Edition ENC China. As much as I want, ayaw ko sana mapunta sa ito, Sir Angelo, no? Pero mukhang dito ko talaga. Anong meron to na wala yung iba? Yung mga una, kita mo nga, capable of CO2, capable of 14 kg, capable of, di ba, different types of gas, quality. This is a no quality unit. I have to tell you this. Kailangan kong sabihin to, walang kalidad to. Ito yung unit na gawang Lunes at sirang Martes. Okay? Unit na gawa ngayon, bukas maaring sira na, bukas maaring may tagas na, bukas maaring may leak na, bukas maaring basag na. Okay? Okay lang sa akin kung bibili ka ng ganito sa akin, ang distansya mo sa akin is isang kanto lang or isang barangay lang or isang syudad lang. Pero sa pagkakataon na ang layo mo sa akin, Kidapawan, then Bulacan, the only way na ma-repair ko yung ganito, just in case na masisira, is kung ipapadala mo sa akin. Diba? Tandaan mo, itong unit na to, since China, since budget meal, gawang Lunes at sirang Martes. Hindi ako nagkulang sa iyo ng paalala. Okay? Ibang-iba kasi talaga yung quality. Yung laman loob din, ibang-iba. No? Hindi ako nagkulang sa iyo paalala, pero ganun na nga.
Hanggat hindi na ipapaship, pwede kang humabol, pwede mong pa-stop or baka gusto mong i-upgrade na lang siya into a Taiwan brand, no? Pasensya na kung masyado akong pakialamero, hindi ko lang kasi kayang maatim na yung pinag-ipunan mo, mababaliwala, masasayang lang, no? Pero kung ikaw naman, talagang you don't care about the money, the hard-earned money, wala akong magagawa doon, okay? So, this is the unit, the Glock 17, budget meal, gawang Lunes, sirang Martes edition. Okay? So, grabe, no? Budget meals, gawang Lunes, sirang Martes edition. Okay, so spray natin sa taas. Syempre naman, kahit China lang, i-ano natin, lagyan pa rin natin ng oil, no? Para medyo kahit papano kung tatagal, alimbawa, masisira siya ng 3 days. Tumagal man lang ng 5 days dahil nilagyan natin ng silicone. Okay? So, this is the magazine. Press the valve. Then, spray tayo ng oil. Okay? Then, dito rin sa ilalim. Oil din. After that, syempre, lagyan natin. Huwag na natin pangarapin i-CO2 siya or E14, ha? Matic to. Number 12 lang to. Okay? Upside down. 1, 2. 2 seconds. Okay na yun, no? Then, syempre, lagyan natin ng bala. Hatak pababa. Dito lagyan ng bala. Mga airsoft, no? Kahit anong gawin natin, hindi kayang tapatan ng China yung mga, China na China na unit, yung mga Taiwan unit or US technology unit, German technology. Hindi niya talaga kayang tapatan. Pero, ayun. Pasok! Kasa. Ready to fire. Firing! Grabe, lihis-lihis. Oo, lihis-lihis. Okay, no? So, tingnan din natin para to make it fair naman doon sa unit, no? So, let's say 22 rounds na iputok na. Tingnan natin kung maaabot ba niya yung sa mga ibang edition, no? Kung ganun rin siya kadami magpa-fire, no? So, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 32 na, sabi mo ng 32, no? 32 rounds, 2 seconds. Di ba? Fire pa natin another. 1, 2, 3, 4. Ilan? Nakita nyo on cam, live on cam. 2 seconds ko nilagyan yung mga nauna, 72 rounds, tapos 79 rounds. Nakita nyo, nilagyan ko to 2 seconds din, 32 rounds, hindi man umabot ng 40 rounds. You only get what you have paid, di ba? Siyempre, mura yung binayaran mo, don't expect na kaya niyang tapatan yung mga more high-end unit, no? So, hindi ko na pinabideo to kasi hindi ko naman pinopromote talaga to. So, nilive ko lang, blinag ko lang kasi ito yung unit natin ka Airsoft, Angelo John de Silva o Romblon. Okay, baka magkandalaglag. Okay, unit last but not the least, the most special, the most halimaw, the most matikas unit of all time. Pakialis na to mga to. This is the 1911 KP16. Grabe. Halimaw version. Okay? This is the 1911. What is good and special about this? CNC compensator, CNC aluminum brown grip. Napakaganda. Full metal. Full steel ang laman loob. 1911 classic with a twist of tactical rail. With the twist of stripes design on the slide. Ano pa masasabi natin? Look at the magazine. Ano siya?
plain single stock pero sa totoo lang nakakabulag yan. Dual stock yan, no? Tin magazine lang siya, no? This unit is powered by a CO2. Saan yung CO2? Yan. CO2 cartridge. Ang CO2 is ginawa to para sa mga airgun. Sa mga airgun, malakas. Okay? Hindi lahat ng unit pwede mong gamitan ito. Actually pala pwede. Nasa sayo na yon. Pero hindi lahat ng unit kayang mag-survive dito. 'Di ba sabi ko nga, huwag niyo nang pilitin yung Glock niyo na gumamit ito kasi mawawarak talaga yung Glock niyo. No? Huwag niyo pilitin gumamit nito yung Glock niyo. Pero itong unit na to, sisiw-sisiw sa kanya as well as the CC Shadow 2, as well as ano pa ba mga unit, the Godfather, lahat pwede, no? Sticker, okay. Okay, no? So, paano inilalagay yan, big man? Ganyan. Ayan. Dito yan, ipinapasok, then, dali. Kailangan nga pala itong ialin. Ipinapasok tapos niluluwagan to. Yan to. Yan, okay. Pasok mo to, ilagay mo to, i-load mo. Okay? Then, sikipan mo to. For a bit of ilang millisecond, may singaw yan. Pero continuous mo lang yung pagsikip para mawala yung singaw. Ayan, ha? Okay. Yun. Wala na. Lock and loaded. Nandiyan na yan. Okay? So, CO2 type to. Okay? Mga ka-airsoft, tandaan nyo, ang CO2 ginawa para sa airgun. Gumawa rin para sa airsoft. Expected mo na malakas. Expected mo na halimaw. Expected mo na parang sinisipa ka ng kabayo sa recoil niya. Napakalakas. Ngayon, syempre, lagyan natin ng bala. Shit. Nakalimutan ko lagyan siya ng silicone oil. Hindi ko na pwedeng lagyan ng silicone oil kasi nandyan na yung gas. Hindi ko na mape-press to. Pag nilagyan ko silicone oil, nandito na lang yung oil. Tatapon lang. Dapat, bago ilagay yung gas, nilagyan ko muna ng silicone oil para mape-press ko yung valve, papasok yung oil dun sa loob. Pero, kalimutan ko. My bad. Sorry. Kasa natin to. I-lock manually. Ito na lang lagyan ko yung unit muna. Pasensya na. Pasensya na. Sir Junel Dimagiba of Catanduanes. Ito po yung unit mo. Pasensya na talaga. Release, then rest. Okay? Lagyan natin to ng bala. Hatakin pababa. Put your right thumb here. Then, bala. Pump lang po tayo sa bala. Okay? Ayan, napapakita ko sa inyo. Ang dami, di ba? Oh, video. Dito ka. Ang daming na ilalagay sa kanya, no? Ngayon, one cartridge is equivalent to 50 to 60 BBs or rounds. Isang ganito, 50 to 60 na malalakas ang putok. Okay? Napakalupit nitong unit na to. Bihira lang yung magkakaroon, iilan lang yung magkakaroon dahil limitado lang to. Okay? Sa totoo lang, ilan na lang meron tayo? 2, 4, 6, 8 out of... hindi ko na matandaan. Anyway, go. Pasok. Kasa. The 1911 6.0 edition by the Godfather version 2, KP16. Firing. Kas. Open slide, indication na wala na bala. Next thing to do, release the magazine, then syempre, release the slide, then rest the hammer by pressing that trigger. Meron pang laman to, pero sad to say, hindi natin pwedeng pakawalan to. Dahil ang lakas ng, sayang, no? Pero meron pang laman to, siguro, so magpaputok? Papaputok si Lucas, no? Okay, taan lang natin to. Lagyan kong bala.
Sarap. Sarap talaga nito. Ang ano rito, mga ka-airsoft, no? Anong, sabihin ko na sa inyo, may sikreto tong unit na to. Anong sikreto nitong unit na to? Kahit mahaba siya, kahit mahaba siya, accurate siya. Ay, hindi, sorry. Kahit malakas siya, accurate siya. Sorry. Erase that, no? Kahit mahaba siya, accurate siya. Kasi, bakit? Ay, kahit malakas, ba yan? Kahit malakas siya, ay accurate siya dahil mahaba siya. Pasok. Firing Lucas. May C-Auto type din na AR, wala po. Okay, good day. Pwede po magpa-repair sa inyo kahit di ko binili Di ko rin po ito binili. Bigay lang po ng pinsang ko. Peter Henry Gestro. Pwede naman, sir. Maganda pa ang Yumarex. Braille Sabia, sabi niya. Okay, no? Pwede ko magpa-repair, no? Okay, Rocas firing, naka-open, ano yan, ha? Lakas, no? Okay. Open slide. Sarap. Kita niyo naman ang sarap daw, di ba? Try natin sa labas. Labas natin yung anong ilalabas natin? Camera. Yung sa isa, ipopost mo muna yon. Yan sa record. Ngayon, try natin sa labas. Post mo muna. Yan. Okay, nakita nyo naman yun, no? Yung isang cartridge is good for 3 full rounds. Although, masasabi ko na medyo talagang malakas siya in terms of usage of gas. Kung nasan yung alin niya? Malakas siya in terms of usage of gas kung ikukumpara mo siya sa isang green gas. Pero, ang binabayaran mo kasi rito is yung accuracy at saka yung lakas ng unit. Di ba? Ngayon, yung using green gas kasi, hindi ka pwede sa kanyang gumamit ng 0.30, 0.36. Di ba? Pero ito kasing unit na to, hindi ka naman pwedeng gumamit ng 0.20 lang rito. Dapat 0.25, 0.30, 0.36, 0.40 na bala. Ibig sabihin, kahit gumamit ka ng 0.40, pag C-Auto ang gamit mo, talagang diretso yan at saka ang sakit nun, no? Pag ganito kalalakas ang unit mo, gagamit ka na ng mas mabigat na bala, okay? Ngayon, kung green gas naman, hindi ka naman makakagamit ng mabigat na bala sa green gas kasi, syempre, pag 0.20, 0.25 lang yun, di ba? Kasi kailangan mo rin ilaruin, i-mix and match yung different katulad dito, bakante na. Ayan. Wala na kasi laman. Dispose na to, no? Mix and match yung different types of gas and types of BBs. Okay? Unit na ating ka-airsoft, Junel Dimagiba of Catanduanes. Sir, ito na po yung unit mo. Ready na po for packing, ready na for shipping dyan sa lugar ninyo. Okay? Mga ka-airsoft, 4 na unit ang ating na-demo and test fire for the day. Maraming salamat po sa mga nag-share ng ating live video. Kung hindi ka pa nag-share, share mo na para manalo ka ng ating mga Big Man merchandise at saka para mahirang ka as monthly top fan, top follower, top sharer, yon, etc. Okay? Yun lang muna mga ka-airsoft. Maraming salamat po sa mga interesado sa mga unit. Mag-message lang po kayo. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po and have a blessed day.